Magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid at sa ating bahay-sambahan. Muli po, kung meron pong hindi nakakapag-login po sa ating record notebook, para lang po contact tracing, ay lahat po sana ay sa ating mga kapatid at sa mga bahay-bahay, paalala po, sana lalo na po sa mga magulang, please, kausapin niyo yung mga anak lagi, paalala niyo sa kanila na hindi ito panahon para maglaro, matulog, tuloy panahon para sa mga sa Panginoon at nawa ay patuloy pa rin sila maging aware na ang Sunday ay para sa Panginoon at kanyang araw. This is the Lord's Day. At tayo ay dadako sa ating ng ilang mga announcements, ang ating mga gawain na sabi nga iba new normal, ang ating live stream ng ating Time in the Word, Wednesday 6 p.m. and then yung ating prayer room. We are meeting in Facebook room. So, prayer room tawag po natin ngayon Friday. Also, after ng ating Time in the Word. So, yun po ay 6 p.m. hanggang 8 p.m. So, salamat po sa mga kapatiran na ating nakakasama. We'd like to encourage others na kung maaari po ay makasama po namin kayo doon. At kung sakali po na ating mga kapatiran, you are well able na makarating po sa bahay-sambahan, Lord willing, sana sa mga susunod po ay makasama po natin kayo sapagkat 10% ang alam po ng gobyerno dito po sa ating bahay-sambahan, and we are well under the 10%, and we are doing what we can para mapag-ingatan din po ang bawat isa. So tayo po ay dadako, bago po pala yun, pag-pray po natin ang ating mga kapatiran sa mga hindi po nakapakinig o nakasama doon sa ating prayer room last Friday, si Sister Eugene, sa ngayon sa update na karating sa akin ay patuloy na may bumubuti at mayroong lumalala sa kanyang kalagayan. Sa ngayon kung saan ko rin nakuha ang informasyon, bumubuti yung mga bukol niya sa baga, pero ang mahirap naman ay naapektuhan yung kanyang likod at hindi na siya makatulog ng nakatiga. So lagi na siya nakaupo at nakayuyok kung matulog. Alam mo natin kung gano'n yun, hindi ka komportable. So pag-pray mo natin ang kapatid na ito, 480 pesos, oral chemo pa lang yun, per day. So that's 15,000 pesos per month. Hindi pa kasama doon yung pain reliever, hindi pa kasama doon yung mga check-up, hindi pa kasama doon yung mga ibang mga kailangan ng ating kapatid. Alam natin yung hirap ng buhay ng ilang kalagayan. So I would like to challenge us, maging sa ating pag-aaral ng mamaya, bilang mga kapatiran, ipakita natin ang ating pagmamahal sa isa't isa at nawa ay tayo po ay iluso ng Panginoon sa bagay. And by the way, I thank God sa ating mga kapatiran na kumikilos. Meron akong mga nagpaabot ng tulong, nagpabigay. Hindi kailangan malaki. Hindi mo kailangan sagutin yung buong araw. Masagot mo lang yung isang tableta, malaking tulong na tulong sa ating kapatid na Sister Gigi. And also si Brother Dave, alam mo natin yung kanya sakit ng dystonia. And last, tamang alala ko sa kwento ng kanyang may Sister Juby, Tuesday ba o Wednesday, ay pag-gising ni Brother Dave, namamadlit na yung kanyang kanang baraso na parang na-stroke ang tansya. Pero hindi naman siya na-stroke, and sa biyaya ng Diyos, medyo bumubuti-buti na daw ng kaunti last Friday. So, patuloy rin yung pag-pray sa Brother Dave at yung gamot na kailangan niya ay hindi ma-import. Nasa US yung gamot, hindi ma-import dahil sa kasalukuyang kalagayan. So, pag-pray po natin sila. So, nawa, tayo po bilang mga mananampalataya sa ating sa gitna ng pandemya, ay sundin natin ang utos ng Panginoon to consider one another and to provoke one another to love and good works. At patuloy natin hilingin sa Diyos na magawa na tayo talaga ay magkakipon-tipon. Salamat sa Panginoon, present ng isang kapatid natin mula pa sa Sampalay, kilala ko na Brother Chesnel, si Brother Chesnel, sigurado nakatulong ngayon si Brother Ian. Thank you for your presence. At salamat sa Diyos na iba talaga, sa ayon sa atin na iba talaga yung present, nandito tayo sa bahay-sambahan at nandito yung pangangarap magsalita na dadako mo tayo sa ating pagtawag sa pagsamba. Ito isang dali ng katahimikan upang manalangin, hingin ng tulong ng Panginoon at hingin din ng pagsasaliksik ng Diyos sa ating mga kasalanan o maaaring maging hadlang sa ating pagsamba ay ilapit natin sa Kanya. Tayo po ay manalangin.
Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, minamahal ka namin, sinasamba ka namin, pinadakila namin ang iyong pangalan. Tunay, Panginoon, walang ibang Diyos maliban sa iyo. Tunay, Panginoon, ikaw na pinakamataas, pinakadakila sa lahat, ay nagdalang habag sa aming mga makasalanan at binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magligtas. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na aming nabasa kanina lamang, na bago pa itatag ang sanlibutan, ay pinili mo na kami para sa iyong sarili, para maligtas. At salamat din po, O Diyos, sapagkat ikaw ang kumilos at gumamit ng mga kaparaanan upang ang panawagan ng Ebanghelyo ay makarating sa amin. At ikaw rin ang nagbukas ng aming puso at nagbigay sa amin ng pananampalataya. Ikaw ang nagligtas. Purihin ka, O Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na meron pa rin kami magtipon ng ilang mga kapatiran upang purihin ka at sambahin ka. Salamat pa rin po, Panginoon, sapagkat mayroong teknolohiya na maging ang aming mga kapatiran hindi makarating, ay aming pansamantalang nakasama through online. Ama, tulungan mo po. Alam po namin ang kahirapan, lalo na ng mga nasa makatapanan. Nandoon ang maraming istorbo, nandoon ang maraming advocacy. O Panginoon, mahabag ka po sa aming mga kapatiran. Maging sa amin kung gagawin ngayon sa lahat, Panginoon, ng parte ng aming pagsamba, sa aming pagbabasa ng iyong salita, pag-awit, panalangin, pagkakaloob, at maging sa pangangaral, Panginoon. Nawa lahat ng ito ay mauwi sa kalwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Nawa, Panginoon, ihanda mo rin kami. Saliksikin mo kami. Namang kasalanan, O Diyos, namang paglabag sa iyong kalooban. Panginoon, katawarin mo kami. O Diyos, lalo na sa kakulangan ng aming pag-ibig sa iyo. Katawarin mo kami. Sadyang tunay, ang sinabi naman ng awitin, ng aming puso ay napakadaling kaaliw sa mga bagay-bagay ng sanlibutan. Tulungan mo kami. Tunay na may alay namin sa iyo ang aming mga sarili ngayon bilang mga haring buhay. Banal at kalugod-lugod sa iyong harapan na siyang katampatan namin paglilingkod. Ama, ito lamang na nais namin maluwalhati. Paalala mo sa amin ng katotohanan na naririto ka at alam mo maging laman ng aming mga puso at isipan. O Panginoon, maluwalhati kang punawa sa aming kalalitan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung magsipin lahat. Pautin po natin, I will sing the wonders for. Cross
guided by the crystal sea. Days of darkness still come o'er me, sorrow's paths I often tread. But the Savior still is with me, by His hand I'm safely wed. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Singing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river rolls its waters at my feet. And sing on, where the loved ones I shall meet. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Singing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Lumabo tayo sa ating sabayang pagbasa ng Panginoon at Psalm 74. Psalm 74. At babasahin natin mula talatang 1 hanggang talatang 11. Psalm 74 verses 1 to verse number 11. Yun lang ang nakita. Babasahin po natin ang sabay-sabay mula sa verse 1. Ready, read. O God, why hast thou cast us off forever? Why doth thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Remember thy congregation, which thou hast purchased of old, the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed. This Mount Zion, wherein thou hast dwelt. Lift up thy feet unto the perpetual desolations, even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Thine enemies roar in the midst of thy congregations. They set up their ensigns for signs. A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees. But now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers. They have cast fire into thy sanctuary. They have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground. They said in their hearts, let us destroy them together. They have burned up all the synagogues of God in the land. We see not our signs. There is no more any prophet. Neither is there among us any that knoweth how long. O God, how long shall thy adversary reproach? Shall the enemy blaspheme thy name forever? Why withdrawest thou thine hand, even thy right hand? Pluck it out of thy bosom. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. O manalangin po tayo muli. O Panginoon namin Diyos, ang Ama sa langit, tunay ang sinabi ng aming nabasa. Titingin kami sa paligid, tila baga namamayanin ang kasamaan. Tila baga lalong na-asenso mga gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Tila baga lalong lumalakas ang mga taong lumalaban sa iyong kalooban. O Panginoon, kailan? Kaya mo natin ang iyong kamay at wawakasan ang lahat ng kasalanan. Alam namin, Panginoon, na kami ay naghihintay sa isang buhay at tunay na pag-asa. Nababalik muli ang aming Panginoong Kristo at siya ay maghahari. At ang kanyang paghahari ay isang perpektong katwiran na paghahari. Walang kasalanan na tatayo sa kanyang harapan. Ama, tulungan mo kami na tumingin, umasa
sa iyong pangako sa amin. Umasa kami hindi sa buhay nito, kundi sa muling pagkabuhay. Umasa kami hindi sa darating na eleksyon, kundi sa darating na aming Panginoon. Umasa kami hindi sa bakuna, kundi sa katotohanan na kami nahugasan ng dugo ni Kristo. Ito, Panginoon, ang aming seguridad. Ito ang aming pag-asa. Sa buhay na ito at o maging sa kabila. Kaya po, Panginoon, ikaw po nawang kumawak sa amin, sa aming mga kapatiran na nandun sa mga malabis na kahirapan o nandun ang karamdaman. Hiling namin ang iyong kahabagan. Hiling namin, Panginoon, ang iyong pagbibigay ng comfort sa kanila. O Panginoon, muli, maging sa kanilang mga pangangailangan pinansyal, pisikal o material, ikaw po nawa ang magkaloob sa mayon sa iyong kalooban. Ama, sa aming pagsamba ngayon, patuloy ka namang maitaas. Paalala mo sa amin na hindi lamang ang mga lumalabas sa aming bibig, hindi maging ang aming puso, Panginoon, ay tanglaw mo. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na may katuwiran. Bigyan mo kami ng puso na may takot sa iyo. Kaisahin mo ang aming puso sa pagmamahal sa iyo. Nawa lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pamahal. Muli, Panginoon, patawad mo sa aming mga pagkakasala lamang sa iyo. Salamat po sa pamamagitan ni Kristo. Meron kaming kapatawaran at ubusan mula sa aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay aming pasalamat at dala sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy po tayo tumawid. Tayo po tumawid. Ulitin po natin. Jesus saves. Nadako po tayo sa ating pagkakaloob. Muli pinapaalalahanan po ang ating mga kapatiran sa ating paglapit sa ating offering box ay panatilihin natin ang physical distancing panitaman. Mula po sa 2 Corinthians chapter 9, buksan po natin ang ating mga Biblia. 2 Corinthians chapter 9, ang mga talatang basehan at paalala sa ating pagkakaloob. Babasahin mo natin verses 6 to verse 8.
2 Corinthians chapter 9, verses 6 to verse 8. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly. He who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palain po ninyo sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Muli po tayo manalangin. O aming amang Diyos, dakila at banal, sa iyo kami ay ipapasalamat. Salamat sapagkat kahit ikaw ay Diyos na hindi bibigyan, Diyos na hindi nangangailangan ng kahit ano at kahit kasino, ikaw pa rin ang Diyos na bigay sa amin ang pribilehiyo at pagkakataon na ikaw ay sambahin, papurihan, o maging sa pamamagitan ng mga bagay na tinatangkilik namin na galing din naman sa iyong mga kamay. Panginoon, nawa ngayon ay mabigyan ka rin namin ng kapurihan. Papasalamatan ka sa iyong patuloy na pag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Oo, tunay o Diyos, sapat. Sapat ang iyong biyaya. Sapat, Panginoon, ang iyong kabutihan na pinapakita sa iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Alawa, paalala mo sa amin ngayon na hindi lamang ang halaga ang iyong tinitignan, kundi una sa lahat ang kalagayan ng aming puso, na ikaw ay nalulugod sa nagbibigay ng may nasiyahan, sa puso na may pagmamahal, may pagsamba, at mayroong pagdadakila sa iyong pangalan. Ama, salamat po sa pagkakataon na ito. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na magawa ito ng bibigay puri sa iyo, at magawa, Panginoon, na mayroong pagmamahal. Lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Kahit minahal, buti po natin yung Song of 69, The Solid Rock. I hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I hear and trust the sweetest thing that
Salamat po sa Diyos sa puso ko. Mga teknolohiya na pagkakaloob niya sa atin na maaari tayong magkaroon ng ating lives. Sabi ko nga ako sa fellowship natin yung minsan, imagine if 10 years ago nangyari ang pandemya ito ay napakalimitado ng mga resources. We still praise God, thank God sa mga teknolohiya. Pero sabi nga po ng ating kapatid na magagawa, or Ruben Espinosa, we must go online. Hindi substitute kailanman ang online live streaming. Hindi tayo ginagawa ng Panginoon na maging bahagi ng YouTube Baptist Church. Hindi tayo ay ilagay sa mga lokal na iglesia kung saan gagamitin natin ang Panginoon sa pagpilipin sa isa't isa, gamitin sa pagwalatian ng kanyang pangalan. Kung tayo ay babalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos at we are going study sa 1 Peter. If you have your Bibles, please open to 1 Peter chapter 3. At kung ating mong naaalala, ang ginagawa ni Apostol Pedro, siya ay sumulat sa mga Kristiyano na nagsikalat sa iba't ibang mga lugar na kung saan sila po ay dumaranas o dahil dumanas sila ng matinding mga pag-uusig, kaya sila nagsikalat. At pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ito, sila ay nawala sa mga lugar kung saan sila ay nakatira, nawala ang kanilang mga ari-arian, kung saan ang mga Kristiyano ito ay isinusuka ng lipunan. Sila naman ay mga taong pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. Sila ay mga tao na tinubos ng Panginoon para sa kanyang sarili. Sila man ay nawala sa mga lugar kung saan sila mamamayan. Ang katotohanan ng mga Kristiyano ay mamamayan ng langit. Heavenly citizens. At ito umiikot ang ating pag-aaral. And actually, this is our part 6 ng pag-aaral ng heavenly citizens in the world. Mga makalangit na mamamayan sa mundong ito. And that is pertaining to every believer. Bawat Kristiyano, bawat anak ng Diyos ay mamamayan ng langit. At oo, habang nakatahan tayo dito sa lupa, tayo ay mga tagalangit na. At narito ang paalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na sa iba't ibang mga lugar, namumuhay kasama ng mga pagano, namumuhay kasama ng mga hindi Kristiyano. Ang sabi niya sa chapter 2, verse 12, having your conversations honest among the Gentiles. Kailangan daw yung pamumuhay natin, the word honest is the word good, kalos. Ibig sabihin, mabuti. Mabuti ang ating pamumuhay sa mata ng mga hindi Kristiyano. Mabuti ang ating paraan ng pamumuhay sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Binigyan ni Apostol Pablo ang mga check lang yung mabuti ang ating session. Okay, so wala na tayong magagawa kung ayaw pa rin, tuloy ho natin yung pag-aaral. Thank you very much, Brother Gab. Well, pinapaalalahanan ho ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano na sila man ay nabubuhay sa iba't ibang mga komunidad ay kailangan pa rin nilang mabuhay ng maayos. Una ay sa komunidad, kailangan nilang magpasakop sa mga otoridad. Dahil ang mga otoridad nito ay ibinigay at inilagay mismo ng Panginoon. Pangalawa, ang mga Kristiyano ay kailangang magpasakop din sa otoridad sa lugar ng kanilang trabaho. Apostle Peter gave attention to Christian servants and yes, even serving unbelieving earthly masters. Sila ay naglilingkod sa mga earthly masters nila at hindi nila kailangan at hindi nila pwedeng abusuhin ng kalayaan na meron sila kay Kristo para huwag nang maglingkod o magpasakop sa kanilang mga, well, for the lack of for our common word, amo. Ay hindi nila kailangan magpasakop sa kanilang mga amo. So from the community to the workplace, binigyang atensyon naman ni Pedro ang isa sa intimate na lugar sa buhay natin. Walang iba kung hindi
ang tahanan. And the context is still the same. Believer in the presence of unbeliever. Kaya sa 1 Peter chapter 3, una niyang binigyang pansin ang mga Kristiyanong babaeng asawa, believing wives, living with an unbelieving husband. Paalala nga ho natin, hindi ito isang mananampalatayang babae na nag-asawa ng hindi Kristiyano. Higit sa malamang, ito ay dalawang hindi Kristiyano at unang naligtas yung babae. At ang sabi ho ni Apostol Pedro, ang Kristiyanong babaeng ito, yes, sinusubukang i-win ng kanyang husband sa Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pero kung ayaw niyang pakinggan ng salita o ang Ebanghelyo, siya ay maaaring ilapit ng Kristiyanong misis sa pamamagitan ng pamumuhay. Balikan lang natin sandali sa chapter 3, verse number 1. Ang sabi, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by what? The conversation of the wives. Why they behold that your chaste conversation coupled with fear. Tama ho ang sinabi ng isang mangangaral. We should not just have a evangelistic conversation, but we should also have an evangelistic lifestyle. Ang ating paraan ng pamumuhay ay dapat inaakit ang mga tao sa Ebanghelyo. Or in other words, ang ating paraan ng pamumuhay ay palamuti sa Ebanghelyo. And then, Apostle Peter gave attention to the husband. Na again, to fit the context, higit sa malamang, ang misis niya ay hindi rin Kristiyano. At ang paalala ni Pedro sa kanya, verse 7, likewise, ye husbands, pertaining to believing husbands, dwell with them, your wives, according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. At higit sa malamang, yung prayers doon is prayer for the salvation of the spouse. Prayer para maligtas yung kanyang misis. At ito daw, mister na ito, kahit hindi Kristiyano yung kanyang misis, kailangan pa rin niyang tupdin ang kanyang responsibilidad bilang asawang lalaki. Ibigay ang kanyang atensyon, dwell with them with knowledge. Nandun na ang kanyang pagbibigay ng partikular na atensyon at pahalaga sa kanyang asawang babae. At ang sabi ng salita ho ng Panginoon, because you are both heirs of the grace of life. And I take the position that the grace of life here does not pertain to eternal life, but the grace of God, the common grace of God of daily living. Nabubuhay. At itong partikular na kontekstong ito, ang mag-asawa at yung isa'y Kristiyano at yung isa'y hindi Kristiyano, kailangan pa rin nilang mabuhay magkasama at kailangan ipakita ng Kristiyanong mister ang kanyang maayos na pamumuhay kasama ng hindi mananampalatayang misis, and the goal again is to win them to the Lord Jesus Christ. So ang punto, saan man tayo naroroon, nasa labas sa lipunan, kailangan tayong mamuhay bilang mga mamamayan ng langit. Nasa loob sa trabaho, kailangan tayong mamuhay bilang mamamayan ng langit. Tayo man ay nasa tahanan, hindi pa rin nawawala, tayo ay mga taong pinili ng Diyos para sa kanyang sarili at kailangan nating mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Nais kung makita ho natin at mapansin natin ang katotohanan, hindi tayo hinihilingan ng Panginoon na gumawa ng something nakakaiba o be creative sa paraan ng ating pamumuhay. Ang sinasabi lang ng Diyos ay gawin natin ang sang-ayon sa kanyang disenyo. Gawin natin ang sang-ayon sa kanyang kalooban. Ang mga mamamayan ay magpasakop sa otoridad na nilagay ng Panginoon. Ang mga slaves or servants magpasakop sa kanilang earthly masters. Wives magpasakop sa kanilang mga mister. At mga mister bigyang pansin, pagtuunan ng kanilang atensyon ang kanilang mga asawang. That is to love their wives. And that is just doing the clear design of God. That's how we will live
in an honest or good way before the Gentiles. Hindi tayo kailangang umakto o umakma sang-ayon sa kanilang tugtugin, kundi kailangan nating sundin ang sang-ayon sa maliwanag na kalooban ng Panginoon. And ngayon ho, dadako tayo ngayon. At nagbigay nga ang atensyon ni Apostol Pedro is more on believers living before unbelievers. Nabubuhay ang mga Kristiyano na pinagmamasdan ng mga hindi mananampalataya. So pertaining to our relationship to unbelievers, ngayon naman magbibigay ng atensyon si Apostol Pedro sa mga mananampalataya sa ating relasyon sa ating kapwa mananampalataya. So heavenly citizens living together. Heavenly citizens living together. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 3. Magsitayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon, verses 8 to 12. 1 Peter chapter 3, verses 8 to 12. Babasahin ko ho at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, loved as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips, that he may speak no guile. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensue it. Verse 12, for the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Pagpalain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, muli ho tayong manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, tulungan mo kami. Kailangan namin ng iyong pagtuturo. Oo, kailangan namin ng iyong pagbabago. Sa aming sarili kami kapos at marupok. Pero Panginoon, sa iyong kapangyarihan, walang imposible. Patuloy mo kaming iwangis sa larawan ng aming Panginoong Kristo. Tuloy mo kaming gamitin para sa kaluwalhatian. At Panginoon, namin pong hinihiling, kung meron man po sa aming kalagitnaan o sa mga nanonood ngayon na hindi pa mananampalataya ng Ebanghelyo ni Jesus, ikaw po nawa ang umabot at buksan mo ang kanilang mga puso upang tanggapin nila ang kaligtasan mula sa iyo. O Panginoon, lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Heavenly citizens must strive to live righteously towards one another while living in this world. Plain and simple. Ang mga mamamayan ng langit, ang mga anak ng Diyos, ang mga pinili ng Diyos para sa kanyang sarili, ang mga tinubos ng Panginoon ay kailangang magsikap mamuhay ng may katwiran patungo sa isa't isa o kasama ng isa't isa habang namumuhay sa sanlibutang ito. Again, just a reminder from the context of believers living together with unbelievers, ang punto ngayon ay believers living together. Handon ang ating pakikisama sa isa't isa. 3 punto ho ang ating bibigyang pansin ngayong umaga. Una, heavenly citizens' attitude towards one another. Heavenly citizens' attitude towards one another. Pangalawa, heavenly citizens' response to one another. Heavenly citizens' response to one another, yung ating tugon sa isa't isa. And then, Lord willing, next Sunday, pag-aaralan ho natin yung pangatlong punto, heavenly citizens' view of life here on earth. Heavenly citizens' view of life here on earth. So muli ho, ini-impress ni Apostol Pedro ang katotohanan na ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo habang sila ay nasa buhay ho na ito ay kailangan mamuhay sang-ayon sa disenyo ng Panginoon.
Binibigyang pansin ni Apostol Pedro ang kaimportansyahan ng kanilang kalagayan ng kanilang kaisipan. At lalo na ang kanilang kaisipan na nalalaman ang katotohanan ng Panginoon. Huwag ho natin pagkamalian mga kapatid, ang katotohanan ng Diyos kapag nalagay sa buhay at sa kaisipan ng isang mananampalataya ay kailangang at magkakaroon ng epekto sa kanyang pamumuhay, oo, maging sa pamumuhay ng sanlibutang ito. Nakwento ko na sa inyo minsan na meron akong kausap na isang nagpapakilalang Kristiyano, and I believe she is a believer. At sinasabi niya sa akin yung kanyang mga problema. And syempre, papayuhan mo sang ayon sa Biblia. At nagsimula na akong magpayo sa kanya at nag-quote ng ilang mga talata. Ang sabi niya, teka muna Brother Paul, Bible yan. Dito muna tayo sa totoong buhay. As if ang mga katotohanan sa salita ng Diyos ay walang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangang matutunan natin, kailangang maging solid sa ating kaisipan na ang mga spiritual na katotohanan na meron tayo kay Kristo ay merong epekto sa pamumuhay natin. Pagkatapos ipakilala ang kalooban ng Diyos sa mga tao, pagkatapos ipakita ni Apostol Pedro ang katotohanan na kalooban ng Diyos sa mga mananampalataya sa kanilang pamumuhay, sa lipunan, sa trabaho at maging sa tahanan, in relation to unbelievers, again, Apostle Peter gave divine instructions on how they ought to relate to one another. Paano tayo makikipsama, makikipamuhay kasama ng ating mga kapwa Kristiyano, mamamayan ng langit. So tingnan ho natin ang point number 1. Heavenly citizens' attitude towards one another. Ang unang binigyang pansin ay yung attitude, yung ating kalooban, yung ating sa ating pakikitungo sa ibang mga mananampalataya. So verse 8, sabi niya, finally, be ye all of one mind. That word finally does not mean na ito ay katapusan na dahil meron pang chapter 4 at chapter 5 ang 1 Peter. Pero it means finally, it is the final instruction of Apostle Peter patungkol sa pamumuhay ng mga Kristiyano bilang mga mamamayan ng langit. Ang sabi ni Pedro, be ye all. Ang pinapatungkulan ay lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya. Hindi lang ito para sa mga mananampalataya na quote-unquote active sa paglilingkod, nagmiministeryo o mga workers sa church o mga nagpapastor sa iglesia. Ito ay para sa lahat ng Kristiyano. And nagbigay siya ng 5 mga attitude na kailangan meron tayo, na kailangan panatilihin natin at i-develop natin bilang mga mananampalataya sa ating pakikitungo sa isa't isa. At ang 5 ito ay maaari natin maibuod sa mga tigitigisang salita. Una, unity, sympathy, love, tender-heartedness, and humility. Una, tingnan ho natin unity. Ang sabi ho ni Pedro, be ye all of one mind. Or sa ESV, ang translation, have unity of mind. Ito ho ay panawagan sa pagkakaroon ng harmony. Alam niyo ho ba yung word na harmony? Harmony madalas ginagamit patungkol sa musika. Pag ang musika ay, pag ang mga tumutugtog ay nagkanya-kanya, walang harmony. Kapag ang mga kumakanta, maaaring sa isang choir, ay nagkanya-kanya ng tono, walang harmony. Pero kapag sila ay tumutugtog at nandun ng pakikipag-isa at hindi nagkakanya-kanya, there is harmony and a great masterpiece is played well. At nahandoon at masarap pakinggan. At ganun din ang mga Kristiyano. Napakapangit tignan kung ang mga nagpapakilalang Kristiyano, mga nagpapakilalang magkakapatid sa Panginoon, mananampalataya ng Ebanghelyo, and there is disharmony sa ating relasyon sa isa't isa. We should have harmony. At ang focus ho dito, ang sabi, one mind. That is, think the same things. Pag-isipan natin ang mga parehong bagay. Tayo ay tinatawag ho nito hindi sa pagkakaroon ng pare-parehong educational attainment,
Hindi sa pagkakaroon ng pare-parehong antas ng IQ, kung hindi ang tinatawag ho tayo dito to fill our minds with the same truths na mga parehong katotohanan, mga katotohanan sa Panginoon, mga katotohanan ng salita ng Diyos. Be of the same mind or be of one mind. Isa sigurong magandang ilustrasyon ay isang team ng basketball. Sa mga nanonood o naglalaro ng basketball, alam natin ang basketball is a team sport. Napakahirap kapag ang isang player ay ang iniisip lang ay yung sariling score. Napakahirap kapag ang isang player ang iniisip lang yung kanyang sariling imahe. Ang kanyang isip ay sa kanyang sarili. Pero napakaganda kapag ang isang basketball team ay merong iisang kaisipan at ang kaisipan nila ay hindi sila'y magmukhang magaling kung hindi sila ay manalo. Kahit hindi masyadong makascore, pero ang goal nila, they have the one mind to win the game. And they will operate and they will move accordingly to accomplish that purpose. So have one mind. Be of one mind. Isa pang lugar sa Biblia na ito ay pinagdiinan ay sa sulat ho ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi. Buksan natin sandali sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 verse number 27. Philippians chapter 1 verse 27. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito: only let your conversation be, again, that word conversation is living, pamumuhay, be as it becometh the gospel of Christ. Whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye what? Stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So there's that one spirit, one mind, together. So nandoon ang emphasis ng salita ng Diyos paulit-ulit sa maraming lugar, sa maraming pagkakataon na ang mga Kristiyano ay nandun dapat ang pagkakaisa. At sabi nga ho ni Kevin Bowder, if I remember correctly, unity is not a goal but a byproduct. Unity is not a goal but a byproduct. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga, magkaisa tayo. Ang susunod tanong ay ano? Magkaisa tayo saan? Halimbawa, lahat ng taong fans ng Hinebra, kahit iba't iba ang dialekto, iba't iba ang antas ng pag-aaral, because they have that sameness, nagkakaisa yun. Pagdating sa championship, sabay-sabay silang sumisigaw. Pagdating sa hawak ng kalaban yung bola, sabay-sabay silang nagbubu. Tama? They have unity, and that unity is a byproduct of something they have in common. At ganun din tayo mga Kristiyano, what do we have in common? We have in common the truths of the gospel. Ang mga katotohanan ng Ebanghelyo, katotohanan ng Panginoon. At ito dapat ang pare-parehong sumaisip natin at ating tinitignan, ating pinagbubulay-bulayan, laman ng ating kaisipan. At ito ang magbibigay sa atin ng pagkakaisa. Hirap kapag ang iniisip nga ng isang nagpapakilalang Kristiyano ay mga bagay sa sanlibutan at ang utos sa atin ay ating ilagay ang ating kaisipan sa mga bagay sa itaas. Tignan nyo lang ho mga kapatid, kung ang isang Kristiyano, ang kanyang kaisipan ay nasa mga bagay sa itaas at isa ring Kristiyano na maaaring naliligaw ang kanyang kaisipan sa mga bagay sa lupa, parehong direksyon ba ang tatahakin o magkaiba? Magiging magkaiba at hindi mangyayari ang pagkakaroon ng pagkakaisa. So for us to have unity, we must have the unity of our mind. Same thinking. Thinking the same things. Thinking about the glory of God. Thinking about the advance of the kingdom of God. Thinking about Christ. At ito ang magdudulot sa atin ng pagkakaisa. Maaaring may pagkakaiba tayo pagdating sa politika, maaaring may pagkakaiba tayo pagdating sa ilang mga bagay-bagay, pero pagdating sa pananampalataya, dahil nagkakaisa tayo sa katotohanan at ito ang laman ng ating kaisipan, we have unity. We have unity.
So, ang attitude dapat ng Kristiyano is to be united. Sabi nga ho ay, united we stand, divided we fall. At pinapakita ng kasabihan na yon ang kahalagahan ng pagkakaisa. At pinapakita lalo na sa Biblia ang kahalagahan ng pagkakaisa dahil tayo ay iisang katawan at hindi hiwa-hiwalay. Number next, not just the attitude of unity or being of one mind, we must have the attitude of sympathy. Ang ginamit ho sa King James is having compassion. Ang Greek word ho na ginamit ho dito, having compassion one of another, is really just one Greek word. And that Greek word is sympathetes. Ang ibig sabihin ng sympathetes, doon din galing yung word na sympathy, nang ibig sabihin is having a fellow feeling. Diba? Fellow man, kapwa tao. Pareho kayong tao. Fellow feeling, pareho kayo ng feelings. Pareho kayo ng nararamdaman. That is, ang ibig sabihin, whether suffering or other feelings, we must suffering or feeling the like with another. Nararamdaman natin yung kaparehong nararamdaman ng iba. Ang mga mananampalataya ay hindi lang dapat i-share o magkaisa sa ating kaisipan, kundi nahandun din ang pakikiisa natin sa nararamdaman. Hindi lang ho tayo punong-puno ng theology sa utak. Hindi lang tayo punong-puno ng theology o ng katotohanan sa kaalaman, kundi ang ating puso ay dapat may pakikipag-isa sa ating mga kapatiran. Sabi nga ho ng isang commentator, believers must not be insensitive nor indifferent to the situation or feelings of others. If I may add, feelings of other believers. Lagi natin sinasabi din sa church. Sa church ho na ito, may pakialamanan. Sa church ho na ito ay nandoon ang pagmamahala na tayo ay dapat nararamdaman natin ang nararamdaman ng iba. Utos ho ng salita ng Diyos sa Romans chapter 12 verse 15, rejoice with them that do rejoice and weep with them that do weep. Hindi lang tayo laging tinatawag ng Biblia na mag-rejoice. At nahandong ka lang kapag may rejoicing. There are times na nahandoon ang weeping. There are times na nahandoon ang paghihirap. And we must have sympathy with our fellow believers when they are in such conditions or situations. May mga pagkakataon at patuloy yung hamon natin na ang ating mga kapatiran na dumaranas ng kahirapan sa buhay, dumaranas ng mga problema, dumadaan sa mga karamdaman. Halimbawa sa kalagayan ni Sister Jinjing, halimbawa sa kalagayan ni Brother Dave, at iba't nating mga kapatiran, we must have sympathy. Buksan na natin sandali sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 verse 26. At itong sympathy na ito ay hindi nakatungtong sa kawalan, kung hindi nakatungtong sa katotohanan. At ano ang katotohanan? Na tayo ay iisang katawan kay Kristo. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse number 26. And whether one member suffer, what? All members suffer with it. Or one member be honored, all members rejoice with it. At yung members dito ay hindi yung member, pero ang picture na sinasabi ni Apostol Pablo ay member ng katawan. Naalala ko ho, nung ako ho ay grade 4, ilang taon ba ang grade 4? 12 years old? 10 lang? 10 years old? Grade 4? Hindi pala. O tama, grade 4. So 10, 11 years old si Brother Paul. Kinabukasan bakasyon na. Kung tama yung alala, kinabukasan bakasyon na. Last day ng eskwelahan. Pero sa school pa rin. Pero usong-uso sa mga bata yung pataasan ng talon. Si Brother Paul ayaw magpatalo. Tumalon. Pagtalon, sabay dulas. Pagbagsak, naitukod yung isang kamay. Maniwala ho kayo, isa yun sa pinakamasakit. Nagkaroon ng fracture yung wrist ni Brother Paul. Huwag niyo sabihin na hindi siya ramdam.
Buong katawan ni brother, pagbagsak, takbo ko. Baba ako sa hagdan, tapos, Hindi pwede sabihin nung kanang kamay ko, buti nga sa'yo. Ramdam ng buong katawan. Now the question is, kung hindi mo ramdam, kung ang isang parte ng katawan ay nasasaktan at hindi mo ramdam, kaibigan, baka hindi ka bahagi ng katawan. Not just in pain, not just in suffering, but also with rejoicing. Kapag nandoon ang pagpapala ng Diyos, ang promotion ng Panginoon sa isang kapatid sa Panginoon, at ang damdamin mo ay, walang forever. Mga kapatid, we must have sympathy towards one another. So Christianity, the point is this, Christianity is not merely a group of people bound by duties to do well to others, but we must be bound also with our hearts, with our emotions. Andun yung ating pakikiramay, andun yung ating pakikiisa, hindi lang sa katotohanan na meron tayo sa ating kaisipan, kundi maging sa ating mga damdamin patungkol sa ating mga kapatiran. Do we feel that? Do we have that? Salamat sa Diyos itong mga nakaraan na ang ating kapatid na Sister Jinjin ay nalalaman natin yung kanyang kalagayan. Pero tayo mga kapatiran na, sabi pa nga sa akin nung isa, Brother Paul, nahirapan akong matulog. Nung nakita ko yung kalagayan ng ating kapatid, nahirapan akong matulog. Naramdaman niya. Maaring hindi siya nag-suffer nung cancer ni Sister Jinjin, pero in a way, naramdaman niya. Hindi siya kamag-anak. Wala siyang naibibigay. Pero siya'y bahagi ng katawan. And we must have sympathy with one another. Do we know of that? Meron ho ba tayong ganon? O baka mamaya nasanay lang tayo na pupunta sa church, nandito tayo linggo-linggo, ilang taon na, nandito ka linggo-linggo, pero wala kang pakialam sa kapatiran. O kailangan mong eksamina ang iyong sarili sa relasyon mo sa katawan ni Kristo, sa relasyon mo sa Panginoon. We must hurry. Nang pangatlo, sa attitude natin sa ating mga kapatiran, not just have unity, not just sympathy, but closely related to it, yung tatlong sunod-sunod ay magkakarelasyon sa isa't isa. Love. Love. Love as brethren, sabi ni Pedro. And that's from the Greek word Philadelphos. Nang ibig sabihin, dun galing yung word na Philadelphia or city of brotherly love. It pertains to compassion, mainly pertaining to the feeling. Love focuses more on action. Kung yung una, sympathy, nararamdaman mo, ito namang love calls for action. May ginagawa ka dahil naramdaman mo, naka-identify ka dun sa kanyang kalagayan, and because of love, it pushes you to do something. Hindi lang kagaya ng pagmamahal ng Pilipino sa kapwa Pilipino, kundi ito ay pagmamahal ng isang kapatid sa Panginoon sa kapwa mananampalataya ni Kristo. At ang exercise ng Christian love ay hindi lamang pagsasabi ng I love you bro, I love you sis. Pero alam natin, ang panawagan ng Biblia sa Christian love is a sacrificial love for the brethren. Hindi tayo magtatagal sa puntong ito, but let me invite you to open your Bibles please to 1 John chapter 3 for us to be clearly reminded. 1 John chapter 3 and verse number 11. 1 John chapter 3 verse 11. For this is the message that we have heard from the beginning, that we should love one another. Dapat daw natin mahalin ang isa't isa. Pero ang sabi sa verse 14, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Isa sa mga source ng assurance ng salvation ng isang mananampalataya to know that you are truly saved is there is that love for the brethren. We know that we have passed from death unto life if we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Kaya nandun lagi ang ating warning.
At ilang beses nating sinasabi sa ating iglesia, kung ikaw ay naririto at wala kang pakialam sa kapatiran, you must examine yourself if you are in the faith. He that loveth not his brother abideth in death. Hindi ka Kristiyano, hindi ka tunay na anak ng Diyos kung wala kang pagmamahal sa kapatiran. Ang sabi sa verse 16, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. What kind of love is this? It is a sacrificial kind of love. To the point, if need be, to lay down your life for the brethren. Now, hindi mo kailangan maghintay na maging martir para ikaw ay ng martyrdom para ipakita ang iyong pagmamahal. Verse 17, there is some practical application. Verse 17, but whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Ang sinasabi ho ni John, nasa iyo, pinagpala ka ng Diyos, nasa iyo ang kakayahan. At nakikita mong patuloy, this is in the present tense, nakikita mong patuloy ang pangangailangan ng iyong kapatid at patuloy mo namang sinasara ang iyong damdamin, hindi mo siya pinapansin, you shut it up your bowels of compassion from him. Ang sabi ni John, how dwelleth the love of God in you? Para, translation, paano mo masasabing ligtas ka? Again, the love of God is Christ. God gave His Son for us. Paano masasabing nasa iyo si Kristo? If there is no love for the brethren. So the attitude of the believer towards fellow believer is an attitude of sacrificial brotherly love. Ando ng pagsasakripisyo. Kung hindi tayo maingat, ay madali tayo mahihigop ng kultura ng sanlibutan na masyadong individualistic. Individual lang. Gusto ko, kasiyahan ko, trip ko, pangarap ko, ito ko, ako. Yun lang ang mahalaga, si ako. Pagdating sa church, dito lang ako, sa upuan kong ito, sa mundo kong ito, wala akong pakialam sa'yo, ako lang. No, that should not be. Because a true Christian should have love for one another. Next is tender-heartedness. Tender-heartedness. Ang sabi ni Pedro, be pitiful. Hindi ka awa-awa, kundi maging maawain. Literally, ang ibig sabihin ho niyan is having strong bowels. Bowels, A-E-I-O-U. No. Bowels with the letter B. Ibig sabihin nito, intestines. Laman loob. Strong bowels. But what do you see the strong bowels? Magandang laman loob, nagke-cleansing ka, malusog ang iyong mga bituka, yun bang ibig sabihin? No. Sa panahon natin ngayon, ang seat of emotion is the heart. Tama? Pag sinabing, tumalo ng puso ko, yung damdamin mo. Sa mga old literature, baging sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga panahon ng mga apostol, it's not the heart but the bowels, the intestine. Halimbawa na lang yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Philippi, sa Philippians chapter 1 verse 8, for God is my record how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Andun yung napakalalim, marubdob na pagmamahal na umeepekto maging sa pisikal na kalagayan o sa pisikal na damdamin. That means this is not merely formality or a show, but a true affectionate identification with another that affects your being. Hindi lang ito basta ay naawa ako. Kundi ito to the point na you identify and it affects you. Naalala ko ho, may isang kapatiran dating nakasama ako sa church. I still kind of remember very clearly, umattend for the last time ang isang mananampalataya na may cancer. At umattend siya, naka-wheelchair, and then para siya maka-attend, inihiga na lang siya sa folding bed. Habang siya nasa folding bed, nandun siya, nakahiga siya sa isang gilid, at umattend siya ng worship. And that was the last time na umattend siya ng worship.
At merong isang kapatiran, nakatingin lang talaga sa kanya, nakatingin lang sa kanya, sa sobrang habag, sobrang awa, sobrang nilagnat. Sobra siya naki-identify din sa kapatid na ito. Kung anong pwede niya sanang gawin, kung pwede niyang ibigay, kung pwede lang yung nararamdaman mo, ibigay mo ng konti sa akin yung sakit na nararamdaman mo. Sa sobrang identification niya, nilagnat siya. Now, ayokong lagnatin kayo. Baka pagkamalang COVID. Pero ang punto ho dito ay you have such a tender heart towards others that nahandoon yung pag-epekto. O mga kapatid, ang kultura natin ngayon, again, wala akong pakialam sa iyo. Naghihirap ka, bahala ka sa buhay mo. Kasalanan mo yan. Yun ang kalagayan ngayon. Pero mga kapatid, that not so with true Christianity. Much like sympathy, the expression calls for being so affected by the pain of others that we feel it deeply also. Nararamdaman natin, oo, sa ikibuturan ng ating pagkatao. Meron hong mga Kristiyano reserved masyado. Alam niyo ho yun, mamahalin kita pero nakaganyan siya. Alam, nakaganyan? Nakaganyan ka lang. Mamahalin kita, mag-church ako, a-attend ako, magiging pero ganyan lang. No, the Bible calls us for an attitude na talagang yayakapin natin ang ating mga kapatiran. Mamahalin natin and we will identify with them, yes, up to sa point na tayo ay apektado maging ng kanilang kalagayan. Lastly, attitude towards other believers, we must have a humble mind. A humble mind. Naalala niyo sana yung ating pag-aaral sa Philippians chapter 2, na kung ang isang tao ay mayabang, ang kanyang titingnan lang ay yung kanyang sarili. Imposible na talagang tignan mo at konsidera mo at maka-identify ka sa iba. Kung tingin mo sa kanila ay mababa, tingin mo sa yung sarili ay mataas at ikaw ang importante. Sino ka para bigyan ko ng atensyon? Sino ka para paglaanan ko ng sakripisyo? Sino ka para bigyan ko ng aking pagmamahal? So ang kalabang matindi ng mga bagay na ito ay walang iba kung hindi ang kayabangan. Kaya ang isa sa mga pangunahing attitude na meron dapat ang mga mananampalataya na inuutos pa ulit-ulit sa salita ng Diyos ay ang pagpapakumbaba. So puntahan natin sa Philippians chapter 2. Ang sinabi ho ni Pablo sa mga Kristiyano sa Philippi. Philippians chapter 2, verse number 3. Philippians chapter 2 verse 3, ang sabi, "Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves." Huwag daw makipagtalo, huwag daw gawin ng mga bagay-bagay para sa walang kabuluhang kapurihan lamang ng sarili. But with lowliness of mind, may pagpapakumbaba, let each esteem other better than themselves. I-esteem mo, ituring mo na mas mahalaga yung iba kaysa sa'yo. At ito yung kalaban ng ating ibang mga pinag-aaralan kanina. Pag ang tingin mo sa iyong sarili, mas mahalaga ka kaysa sa iba, hindi ko ilibigay yung aking sarili sa pagmamahal sa iyo. No, we must have humility. Ibaba natin, magkaroon tayo ng pagpapakumbabang pananaw sa ating sarili. Verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Huwag ka lang daw nakatingin sa mga pansarili mong bagay. Hindi ibig sabihin na, Brother Alex, hindi ibig sabihin pabayaan mo na yung pamilya mo, bigyan mo na lang atensyon yung kapatiran. Hindi yun ang ibig sabihin. Pero huwag ka lang nakatingin sa iyong sarili, kundi tumingin ka rin sa iyong mga kapatiran. Tumingin tayo sa ating mga kapatiran. At ang pinakakalaban nga nito ay walang iba kung hindi ang pride. At walang pinakamagandang example nito kundi si Jesus mismo sa verse 5, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus." At isinaysay ni Apostol Pablo ang dakilang pagpapakumbaba ni Jesus. At ang punto nito ay ito, kung si Jesus ay nagpakumbaba, sino tayo para hindi gawin ito? At tayo bilang mga Kristiyano, sa ating pakikitungo sa iba, nandun dapat ang ating pagpapakumbaba. At kung hindi tayo maingat at hindi natin babantayan ang ating mga sarili, madaling pumasok ang kayabangan na mas mataas ang tingin natin. At yun dapat ay wala
sa iloob ng iglesia. Napakahirap. And I've heard, ang tawag ng ilang mga pastor dito ay church horror stories. Ang church horror stories, mga nakakatakot na kwento na nangyayari sa loob ng iglesia. At isa sa mga kadalasang pinagmumulan nito, pride. Isang member ng church, mataas ang tingin sa sarili dahil edukado siya, dahil mayaman siya, dahil marami siyang ministry, mataas ang tingin sa sarili. And ano nangyayari? Nakakaroon ito ng negatibong epekto sa kanyang relasyon sa iglesia, sa mga kapatiran. So here are 5 attitudes na kailangan na meron tayo bilang mga Kristiyano sa pamumuhay natin sa kapwa o kasama ng kapwa mananampalataya. We must be of one mind. We must have compassion, sympathy. We must have love for the brethren. We must be pitiful, that is tender-hearted. And we must have a humble mind or courteous. And lastly, dito tayo matatapos ho ngayong umaga, heavenly citizens' response to one another. Heavenly citizens' response to one another. Medyo bilisan po natin. Ang sabi sa verse 9, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Well, verse 8 is very much ideal, yes? Napakaganda kapag nakita at namamayani sa buong iglesia, sa buong church, ang mga attitude na ito sa mga Kristiyano sa isa't isa, at napakaganda ko ito ay laging nangyayari. Pero ito ho ang katotohanan. Ang mga Kristiyano ay hindi laging mapagmahal. Ang mga Kristiyano ay hindi laging gustong magkaisa. Ang mga Kristiyano, yes, totoong mananampalataya, pero nagkukulang sa simpatsya, nagkukulang sa pagpapakumbaba. At hindi nagiging sensitive sa kalagayan ng iba. Anong punto? Mangyayari at mangyayari na ang Kristiyano ay makaka-offend, magkakasala sa isa't isa. Kaya ho, palagi at napakadalas ng mga paalala sa Biblia, kagaya sa Ephesians chapter 4 verse 32, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. And I've always said here in our church, the reason na inuutusan tayo na magpatawaran sa isa't isa, sapagkat ang Kristiyano ay magkakasala sa isa't isa. There is no reason to command us to forgive one another if we will not sin against one another. So it is of expectation, dahil tayo ay nasa buhay pa na ito, nakatahan pa ang kasalanan sa ating laman, at nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan, nakaka-offend tayo sa isa't isa, magkakasala tayo sa isa't isa, and when we do that, how should we respond? Again, ang context ito is within the community of believers. Paano tayo tutugon? Lalo na kung ang nagkasala laban sa atin, ang gumawa ng unfairness, yes, maybe even injustice towards us, is a fellow brother in Christ or sister. Kapatid sa Panginoon, ang nakagawa sa iyo ng masama. How should we as heavenly citizen respond? Ang sabi ho ni Pedro, not rendering evil for evil. That word evil pertains to an evil action. Huwag kang gagawa ng masama sa gumawa ng masama. Kapag ang isang kapwa mananampalataya ay ginawan ka ng mali, tayo ay inuutusan ng Diyos na hindi gumanti ng maling gawain din naman. Yun ang natural sa tao. Kagaya ng sinasabi, naapakan mo ko, puputulin ko ang paa mo. Binutas mo ang bintana ng bahay ko, susunugin ko ang bahay mo. Yun